Yan. So, sa ating pong tema for this month, ayan pa rin po, pinag-uusapan pa rin po natin ang pangako ng ating Panginoon. So, magtuloy-tuloy po tayo sa masarap na hinanda ng Lord sa gabing ito. Sinong handa na? Taas ang kamay. Kasi hindi pwedeng itaas yung paa. Praise God. Ayan, pinatatawa ko lamang po kayo. Praise, taas. Ayun, tama. Praise God. So, sige po. Ating pong umpisahan ang nahanda ng Lord. Praise God. Nakapanibago. Kung back up pala ako, tuloy-tuloy back up, MC, Bridger. Kung nagkataan na. Halo. Ikaw ata yung pasi next week. Praise God. Ayan. Ano na, nak? Ayan. So, praise God. Ayan. So, I'm holding on to you, God's promises. Mga kapatid, maraming pangako ang Lord. Pakisabi mo nga sa katabi mo, maraming pangako si Lord. No? Maraming pangako ang ating Panginoon. So, dami na nating narinig. Marami na ring tumatak sa ating mga puso. May mga baon-baon na tayo dyan. May mga pinangahawakan na po tayo dyan. And ito po, for this night, ito naman po yung sa aking puso. Okay, so pinamagatan ko po itong the secret place, the promise of the secret place, no? Sikreto. So ang ating pong key verse ay Psalm 91 verse 1. Ang ganda po nito, no? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ayan, no? He who dwells, no? Sige po, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna ay manalangin. Lord God, we praise your name, we honor you, Lord. Sa gabing ito, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagpapalinis sa iyo, Panginoon, O God, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Lord, patuloy mo tong linisin at ikaw ang manahan, Panginoon, Lord, na maging handa kami sa anumang iyong sasabihin, Panginoon, sa iyong pangungusap sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Nawa, Panginoon, na mga iyong salita, Panginoon, ay aming malakaran, Panginoon, maging testimony, maging powerful ito sa aming buhay. Let your light shine upon us, O God, and magamit mo, Panginoon, ang aming mga bibig upang ang mga tao na nakakahalubilo din namin, Panginoon, ay mabless, Panginoon, mabago din ang kanilang puso, Panginoon, towards sa paglapit sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, na anumang mga kabigatan, anuman yung mga circumstansya, Panginoon, hindi po yun magwagi bagkos ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, ang siyang aming maranasan. Marami pong salamat, Lord. Ikaw ang aming pinupuri, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Yan, tuloy na tayo. Next, yan. Question agad. Mahilig talaga akong magtanong. Ayan. Para teacher kasi talaga mahilig magtanong. Ayan. Meron ka bang sikreto? Ayan. Para mga tanong lang no? Parang may chismis ako sa'yo. Parang ganun yung dating Ayan. Sasabihin, meron ka bang sikreto? Secret! Ayan. So, ba't kaya yun yung tinanong, no? Wala lang, para makuha lang yung attention ninyo. Yun po yung purpose. Pero hindi. So, more or less, we have a secret, no? Pero meron po akong nais ano ba itong secret na ito? Hindi para bulat-latin ang yung sikreto dahil si Lord po ang nakakaalam niyan sa ating mga buhay. And kung ano man po yan, dapat din na ibigay natin yan sa Lord. So sige, next. So,
Alam niyo din po ba yung Secret Garden na libro o yung palabas na Secret Garden? Are you familiar with that? Ha? K-drama? Hindi siya K-drama. Ayan. So, K-drama talaga yung unang pumasok sa usap nila. iba yung nilagay ko dyan, pero sige. Kung yan yung feel ninyo, K-drama. Pero hindi ko napanood yun. Actually, no, kaya ko po tinanong sa inyo kung alam niyo po yung Secret Garden na libro. It is a story of a child na, tawag dito, dinala siya dun sa chewin niya kung saan masungit kasi may edad na. And then, dahil nga itong bata, tawag dito, may kalikasang kalikutan. So natagpuan niya itong Secret Garden na wala pong nakakapasok, no? Kasi pinasara nung matandang chewin niya dahil parang naging cause yun ng kamatayan ng kanyang asawa. Pero napakaganda po kasi by the ending of the book, no? Nung natuklasan niya yung Secret Garden, natuklasan niya yung may anak pala yung chewin niya, na dinala niya dyan, nakalakad yung bata. And then yung chewin niya, natuklasan na pumapasok sila doon, nakita yung anak. Andun po yung parang, yung sa secret na yun, nagkaroon ng tagumpay dun sa pangyayari po. Kaya po naitanong ko po sa inyo yung tungkol dito. Ayan. So, Secret Garden. So, alam nyo rin po ba na tayo po ay may secret dwelling place? Ayan. Sige, ating alamin. So, Secret Garden is a secret place, and we as Christian, we also have a secret place. Hindi para pagtaguan ng ating mga bagay-bagay, kundi isang sikretong lugar na kung saan nandun mas matindi yung kaulayaw natin dito. Amen? Sige, atin pong alamin. Next. Sabi po ni Kaylin Yoder, ayan, as God children, bilang daw po mga anak ng Diyos, hello mga anak ng Diyos, we are provided. Provided, binigay, no? We are provided a special place we can run to in the middle of trouble or anytime we choose to. So, ano man daw yung sitwasyon, makakapunta daw po tayo dito sa lugar na to, tong ating secret place, no? Tong lugar na ito. So, ano nga ba yung lugar na tinatawag yan na secret place, no? So, special place, kapatid, sige na. We have a special place where we can rest, and that is the very throne room of God. Amen? Ayan po yung tinutukoy na secret place dyan. Ayun po yung lugar na takbuhan natin. Ito yung puntahan natin. Kung saan, Lord, andito ako for today's video. Hindi para lagi lang, tawag dito, sabi dun, di ba? Takbuhan natin when we are in trouble, di ba? So ating nga pong alamin, kasi meron po akong naano diyan sa, parang diyan sa secret place. Sige, Hebrews 4:16, sige, daanan muna natin yan. Sabi po sa Hebrews 4:16, let us therefore, tayo daw po ay pumunta, come boldly to the throne of grace. So, ayan po yung sikreto nating lugar. That we may obtain, ano daw po yung makukuha natin? We will obtain mercy, awa, and find grace, biyaya, to help in time of need. So, ayun nga kay Kaylin Yoder, no? In times of trouble, we can go there or anytime we want. Kahit anong oras daw po natin gustuhin, no? So, mga kapatid, next slide na. Sa normal, 'di ba? When we go to a place of rest, 'di ba?
or magbabakasyon tayo, parang yun yung getting away natin from everything, di ba? Pahinga kasi deserve natin to. Lagi yan, narinig natin yan, di ba? Deserve ko to eh. Kaya magbe-vacation ako. Kaya pupunta ako ng Baguio. Punta akong Boracay. Kasi yun yung natin ng rest eh. Papahinga ako, matutulog ako maghapon, walang manggugulo sa atin. Kumbaga parang gano'n lang okay na sapat na sa normal. But we as Christian, hindi lang basta gano'n yung rest na ating matatagpuan sa ating Panginoon. Kasi when we say rest, ayan. When we say rest, ito yung lagi nating nakikita sa Bible, no? O yung lagi nating naririnig when we say rest. Sabi po sa Matthew 11:28, ano yung sinabi doon? Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. No? Sabi dito, pumunta ka sa akin kayong mga pagod na, no? At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi na kailangang gumastos, hindi na nag-Boracay, hindi na nag-getting away, hindi na namundok. May friend po ako, pagka pagod sila, kakaiba yung trip nila, namumundok sila. Sabi ko, hindi ba kayo napapagod? Para mas nakakapagod yun. Para sa akin, no, sa kanila syempre siguro na-enjoy nila yun. But seeing this, no, na I do not need anything. I only need Jesus, no? We only need Jesus to have our rest. Lalong-lalo na sa yung puso ang pinag-uusapan, yung kaluluwa. Pag yan ang pinag-uusapan, our soul needs rest. So, yun po, no, yung sinasabi dyan, parang rest ba kapag tawag dito, dahil lang nabibigatan? Tama po ba? Although yan po yung sinabi ng Bible, ang nakita ko po dyan, actually, no, nung inano sa akin ng Panginoon is, sige na, it is an invitation for us. Invitation po. Amen po ba? Yun po yung nakita ko. Kasi sabi ng Lord, come to me. Ikaw, lapit ka. Actually, no, yun, nakita ko din po dun sa Hebrews 11:14. Sige na, punta tayo dun. Ay, mali. Hebrews 4:16 pala, sorry. Tulad po ng Hebrews 4:16, ang Matthew 11:28 ay isang special invitation, no? Special invitation. Kung mapapansin nyo, ano po yung salita dun sa Hebrews 4:16, come, nandun po. Ang sa Matthew 11:28, ano rin po yung narinig natin? Come. So, iniimbitahan tayo ng Panginoon. Whether, sabi nga ni Kaylin, whether we are in trouble or anytime we choose to, we are invited. Amen? Kapatid, invited ka. Ayan. Amen? Imbitado ka sa piling ni Lord. Ayan, imbitado po ang bawat isa sa atin. Kaya lang, may mga pangyayari na kapag minsan nagugulumihanan tayo or naguguluhan or nangihina, instead that we come, what do? Tayo ay lumalayo, no? May instance po, no? Marami pong, hindi lamang po yung tayo ngayon, no? Kahit sa Bible po, ang kauna-unahan po, na nung nagkamali sila, instead na come, ang ginawa po nagtago. Alam niyo po kung sino? Si Adan po. Yun po ang kauna-unahang nangyari. Natakot po siya. Ang salita po ni Adan, kung matatandaan niyo po, nung inanap sila ng Panginoon, Adan, nasaan ka? Sabi ni Adan, nagtago po ako, natakot po kasi ako. Yun po yung una niyang nasa isip. Pero ang ganda po dito iniimbitahan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Sige.
Next. Yan. So yung pahinga pala na sinasabi ng Lord sa atin, rest mean an invitation for us to come and have a relationship, di ba? Isang magandang relasyon sa ating Panginoong Jesus at espesyal na imbitasyon sa kanyang espesyal na lugar, no? Hindi yung mamamatay ka na. Espesyal kasi pag nakaulayaw po natin yung Panginoon dun sa special place, mararanasan mo yung tawag dito, yung kaginhawan. Amen po ba? Di ba, Pastor Pin? Amen. Ayan, kasi lagi sinasabi ni Pastor Pin sa atin, makipag-ulayaw ka sa banal na espiritu. Kasi doon, yun yung secret place nila na when we do that, napapayapa, ang saya, ang gaang nung pakiramdam na yon. So, yun po yung special place na inilalatag sa atin ng Panginoon. And yun nga, yung relationship with Him, it grows stronger. Amen po ba? Amen. Kaya, next. Kaya ang sabi po sa key verse, dwell, di ba? Sabi doon sa Psalm, di ba? Dwells means, ano po yun sa Tagalog? Manirahan. Manirahan tayo sa piling ni Lord. Uwi sa piling ni Lord. Hindi, ulitin ko, hindi po yan yung literal na pag-uwi sa langit, kundi uwi sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Bakit po? Bakit dwells, no? Bakit kaya yun ang sinabi, dwells? Hindi sinabing rent. Mag-rent tayo or go, tawag dito, bakit kailangang manirahan? Alam niyo po yung inaano ng Lord, to stay in that place. Yung dwells po, manirahan, di po ba sa bahay natin, lahat tayo may bahay na inuuwian, amen? Sa bahay, pag-uwi natin, pagpasok natin dyan, diretso tayo saan? Minsan, halimbawa, sa kwarto, diretso sa banyo. Kumbaga, wala nang anything na parang may iisipin ka. Tama po ba? Pag nasa bahay, hindi mo iisipin kung mapapagalitan ka ba ng nanay mo, ng tatay mo, dahil dire-diretso kang pumasok. Na parang, sino ba tong pumasok sa bahay? Hindi po no? Kaya sabi ng Lord, sige na, pasok sa akin. Pasok sa aking piling. Kasi wala nang tawag dito, wala nang pag-aalinlangan. Just come. Diba? Sabi nga po dyan sa Joshua, James 4:8. Ano ba yun? Mata ko. Ito pala. James 4:8. Sorry po kasi yung mata. James 4:8. Ayan. Draw near to Him and He will draw near to you. Ayan, no? So, yun po yung pagdwell, paglapit sa Kanya. Amen po ba? Amen po? Ayan, mabilis po ba? Dahan-dahan lang. Nabibilisan si Ate Dina. Ayan po, no? Sige, next. Sabi po, when we come to Him, kasi nga, we will draw near to Him, di ba? Lalapit tayo sa Kanya. Sabi doon, walang qualification period with the Lord. Walang qualification. Pag may qualification, ano po ba yung may hinihingi? O kailangan nag-toothbrush ka. O kailangan naligo ka. O kailangan nakabagong gupit ka. Kailangan nakatrahe de boda ka. Hindi po ganun yung qualification. O kailangan unat yung buhok mo. O kailangan hindi po So ganyan, there is no qualification period with the Lord. There is no certain look you must attain. Lord, wait lang, magsusuklay muna ako. Hindi ganun Lord, wait lang, magme-make up muna ako. Wala pong ganun when we come to Him. Ang sabi lang doon, draw near to Him, come to me, sabi ng Panginoon. Amen po ba? Kasi,
Ayan. Next. Ibig sabihin po, we can come to Him as we are. Sabi nga ni Pastor Pin nung sa mga preaching niya, kahit naguhugas ka ng pinggan, you can pray, you can worship the Lord. Amen po ba? Kahit naglalaba ka, kahit naglalakad ka. Kasi nga po, yun nga po yung sa pagdwell sa Kanya, yung paglapit natin, kagaya nga po nung pagtira sa ating Panginoon, no? Yung pagtira natin sa bahay, wala nang kailangang qualification. 'Di ba kahit yung anak po natin, wala nga pala akong anak. Yung mga anak po, di po ba, kahit halimbawa galing school, marumi na sila uuwi sa bahay, di po ba papapasukin pa rin sila ng kanilang mga magulang? Kahit amoy pawis yan, kahit kung saan man sila nagpunta, pag uwi niya, papapasukin pa rin sila kasi very at home sila doon sa bahay. And yun po yung inihiling ng ating Panginoon sa atin. We must be at home. Amen? We must be at home at His embrace, at His presence. Amen po. Hindi po yung, Lord, nahiya ako kagaya nangyari kay Adan na, Lord, natatakot ako kasi ganito. Lord, nagkamali ako, natatakot ako. Hindi po ganun. Kaya ang sabi nga po, ulitin ko po ulit yung verse. Sabi po, come to me, sabi ng Lord. Come boldly to the throne of His grace, di ba? Tapos, sabi ganyan doon sa isa po, ni James 4:8, draw near to me. Wala naman pong qualification. Amen? Praise God. Kasi, ayan, we can comfortably come into His throne and feels at home. Ayan, mararanasan natin yung kagaanan na walang tawag dito, walang hiya na ramdam na takot na, Lord, hindi ko kaya lumapit sa'yo. Kasi dati may ganun po tayo may harang. Tama po ba? Meron, pag iniimbita dito, ayokong pumunta dyan kasi makasalanan pa ako, marumi ako, nagkasala ako. Pero sabi ng Panginoon, you can come to me. Napakaganda pong imbitasyon ng ating Panginoon, hindi po ba? Na hindi na kailangan na sabihin mo na alam na ng Lord Kumbaga na alam ko nagkamali ka, kaya nga kita iniimbitahan para ano po mangyari? Tayo ay kanyang malinis. Amen po. Ayan. Kasi sa kanyang sikretong lugar, ayan, tignan natin, merong kapahingahan, merong kalakasan. Siyempre, hangihina na tayo, susuplayan na naman tayo ng Lord. Pinag-rest. After mag-rest, binuhusan ng kalakasan. And then, what else? Kagalingan. Ayan, speaking, praise God, di na humilab yung tiyan ko. Kanina, ilaw ng ilaw Praise God. Ayan. Next. Kagalakan. Yan. Nagkaroon na po ng kagalakan sa ating mga puso. No? Panibago na naman. Go na. Ayan na naman yung... Kasi nagkaroon ka na ng kalakasan, ng kagalingan. So, nagkaroon ng kagalakan ng ating mga puso. And, what else? Kapayapaan. No? And syempre, there is so much more aside from that, mga kapatid, no? Yun nga, magkakaroon tayo ng kalinisan, kumbaga ng ating mga puso. Kasi nilinis na ni Lord, hindi tayo naglinis na, Lord, gagawa ako na mabuti para mapagtakpan yung kasalanan ko. No, si Lord po yun Si Lord po hayaan po natin gawin ni Lord yung parte niya. Huwag po natin kunin lahat. Di po ba? May ginawa si Lord sa buhay po natin. Amen po ba? Hayaan natin na ma-experience yun na, Lord, ikaw to. Amen? Praise God. And mas marami pa po tayong matutuklasan as we continuously come to His
secret place, sa kanya special na lugar. Ayan nga po, diyan nyo rin po matatagpuan yung kanyang presensya, kung saan nagbibigay po siya ng instruction, no? Diyan po natin, diyan po madalas nare-receive nila Pastor Tony, yung word, nila Sister Belisa, nila Ate Wena, yung word ng Lord. Yan po, madalas. Kasi in the secret place, no? Sa pakikipag-ulayaw po. And marami pong mga kaparaanan yan, mga kapatid. Kung kayo pa rin po ay nag-iisip, paano ba yan? No? Marami pong kaparaanan. Bawat tao po iba-iba. Actually, no? Pero, ang tinuro po kasi talaga ng Bible, yung number 1 is yung paggising sa umaga. Yun nga, yung, kasi yung pre-practice ng ating Panginoong Yesus. Yung pagpunta niya dun sa isang tahimik na lugar kung saan siya ay nanalangin. And then, reading the word itself. Diba? Kasi sabi nga ni Joshua, meditate the word day and night, diba? And then, what else? Worshiping God. Makakaulayaw po natin ang ating Panginoon through that. And then, also, kasama din po dyan yung ongoing nating fast, no? Kasama po yan, no? Yun po sinabi ko na parang iba-iba sa bawat tao na syempre, kung hirap kang gumising ng morning, no? Dapat mag-set ka din ng time for Him. Ano yung nabasa ko din to eh. Ano yung the best time mo na kung saan hindi ka makakatulog, na alive ka, that you are willing to communicate with God. Amen? No? Most of the time, ako po, pag naglalakad ako doon po, habang naglalakad ako, or basta pagka naupo ako doon sa kusina namin, may doon yun sa table. Yun, may mga ganun po. Pero pwede po kayong mag-set ng time. And pwede rin naman po, doon sa set nyo na time na ginagawa, any moment din po yun, no? Pwedeng habang nasa jeep kayo, pasalamatan po natin ng Lord. Hindi niyo po alam eh. Suddenly, nangungusap po siya. Kasi po in my experience po, no, may mga ganun po kasing case. Halimbawa, nasa jeep ako, Lord, ano bang atin dyan? Yung mga ganun, mga simpleng conversation. Kasi nga, di ba, in relationship, pag in relationship ba kayo, formal ba kayo mag-usap sa isa't isa? Hindi, di ba? Kung paano ka nakikipag-usap sa isang kapatid mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, ganun din po yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Kaya, kapatid, yun yung gusto ni Lord. Come to Him as we are. Amen? Hindi formal na hindi yung formal na parang walang paggalang, pero nandun yung close kayo, the way you talk to our Lord. Amen? So, yun po. Praise God. Next. So, those who come to Him will also, ayan po, isa din po to sa mararanasan, will be fed. Mapakainin tayo ng ating Panginoon. Papakainin po niya tayo ng tinapay ng buhay, no? Sabi nga, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa kanyang bibig. Amen? So, papakainin tayo ng Lord, no? Isusustain niya naman yung ating spiritual, di ba? Kaya we will be fed. Ayan. Next. Those who come to Him o nagtathirst sa Kanya, nauuhaw sa Kanya, will be satisfied, no? Masasatisfied tayo. Definitely yan, mga kapatid. Yung bang parang wala na mapaglagyan, na sa sobrang satisfied mo, yung ang sarap matulog. Ganun po yung pakiramdam niyan eh, na parang okay na. Kasi you are so satisfied. No? Once na natutunan po natin siyang kauhawan. Sabi nga,
Ayun nga, kauhawan natin yung kanyang presensya, yung kanyang banal na espiritu, yung pakikipag-ulayaw sa kanya, and we will be satisfied. Ayan. Those who listen for Him, ayan, sa mga makikinig, makakarinig. Amen, mga kapatid. Yes, definitely, makakarinig po tayo ng ano yung instruction, ano yung nais niyang sabihin sa atin, kung may kabigatan sa ating mga puso. Or minsan mga simpleng salita lang na sabihin sa atin na mahal kita, kasama mo ako. You will hear that saying, sinasabi sa atin na ating Panginoon. Amen? Ayan po, ganyan po sa kanyang secret place, sa kanyang presensya. Amen? Yan. Sige na. Because when we practice, kapag daw nakasanayan na po natin, amen, nasanay. Alam po yung pagsasanay, palagi po yan ginagawa, no? Meron po kaming estudyante sa tutorial, sabi nung teacher dun sa notebook ng bata, sanayin po siya sa pagsulat. So it means kailangan i-practice. Pag hindi po yun i-practice, hindi po yun mai-improve. Kaya we should, practice. Dapat po nating sanayin yung ating sarili. Kailangan po nating sanayin yung ating sarili kasi before hindi tayo ganun. Tama po ba? Nasanay tayo, ang buhay natin, gigising sa umaga, papasok, magkakain, kung saan makakarating, uuwi, matutulog. Panibagong cycle, ganun po tayo eh. Yun po yung buhay natin. Tama po ba? Yun po yung nakasanayan natin. Let's say, kailan ka lang naging Christian, imagine ang tagal mong ginagawa, yun ganun ang nakasanayan mo. So we need practice. Kailangan po natin siyang practicein. Gawin po. We need to practice entering into His presence para masanay tayong kaulayaw siya, kausap ang ating Panginoon, masasanay tayong marinig ang tinig niya. Amen? Kasi nasanay na eh. As simple as pagising sa umaga, Lord, good morning po. Salamat, Panginoon. Sa gabi naman, Lord, salamat sa gabing ito. Napakaganda ng araw ko. Lord, ganito yung nangyari sa akin buong araw. Lord, ba't ganito yung mga estudyante ko? Ganun eh, yung mga usual naming usapan ng Panginoon. Tapos, ayun na, thank you, Lord, ganyan. Kasi nga normal eh, yun, paano kayo makikipag-usap sa isang ka-close mo? Kasi pagka hindi mo ka-close, hindi ka ganun makipag-usap. Tama po ba? So, ako po ganun po ako makipag-usap kay Lord. Sabi kasi, draw near to Him and He will draw near to you. Come to Him. Kaya, ganun ko po kinakausap ang ating Panginoon. Hindi sa hindi ko po siya nire-respeto, kundi I am opening my heart to Him and I come to Him as me and I let Him works in my heart during that moment. Kasi Lord, ganyan-ganyan. Oops, ganyan si Lord. Oh, hinto muna, puro ano yung sinasabi mo. Ganito yung may mariremind sa yung mga Bible verse na binasa mo or narinig mo. And then, Lord, sorry po Lord. Ganun po yung pakikipag-ulayaw. Pag nasanay po tayo doon, maririnig po natin ang tinig niya. Amen? Praise God. Mumulak pa ka mga tulog. Sabi ko na eh. Praise God. Ayan. Praise God. Ayan. Sige, next. Ginigising ko lamang po kayo. Praise God. So, we need to practice shifting our gaze. So, practicein po natin. Ulitin natin. I-practice daw. Kasi, yung niya na. So, we need to practice. Baguhin daw po natin yung ating pananaw from phone, sa cellphone. Yung atin daw paningin lagi na sa cellphone. Papunta saan? Sa kanyang salita. From screen time, yung screen time natin, masyado nang matagal yan, to seeing the one, no?
na maging excited tayo na makita si the one, si Lord. Amen? From feasting of food, laging nagsasalo-salo madalas. Ayan, pagka nagyayayaan, ang bilis sumali. Pag fasting, from feasting of truth to feasting of truth, kailangan excited din tayo. Amen? Sa feasting ng truth, sa feasting ng fasting. Amen? Ayun. Ayun, wala. Isa lang ang umamen. Salamat sa Panginoon. Ayan, no? From me, myself, and I, no? So, to God's love. Kasi, ako, yung puro love, no? So, to God's love. And from me time, no, me time muna, Lord, mamaya ka na. Parang hindi. From me time, mas practice natin to devotion time. Ayan. Wala pong masama dun sa me time, pero include pa rin po natin ang ating Panginoon doon sa pag-me time natin. Amen? So, yan. We need to practice shifting our gaze. Amen? Praise God. And, yan. So, enjoy God's presence. Enjoy po natin ang kanyang presensya. Enjoy coming to His throne. Mag-enjoy po tayo. Enjoy natin ang feeling ni Lord, no? Ang kanyang pagyakap sa atin, i-enjoy natin yan. Sige, nak. Yan. Sabihin mo, Lord, hear na me. Enjoy me. Ayan. Kung baka sabi, handa na ako, Lord, nandito na ako. Enjoy me. Enjoy po natin yung kanyang presensya. Narinig ko yan yung preaching na yan. Sabi dun nung isang preacher, Lord, pagka daw pumunta sa prayer, ang maging perspective niya na, Lord, nandito na ako. Enjoy me. Enjoy me. Kumbaga, parang, ready na ako, Lord. Kausapin mo na ako, usap na tayo, nandito na ako, Panginoon, makikinig na ako. Let's enjoy each other company. Kumbaga, ganun yung niya. Kaya sabi ko, ang ganda nun, Bakit? Kasi ang prayer, kaya parang kinatatamaran natin kasi parang hindi siya enjoyable. Yun yung thinking natin, no? Pero we have to feel the enjoyment while we pray. Kaya, Lord, hear na me, enjoy me. Ayan. Kasi, dwell in the secret place, rest in His embrace. Ayan. Kasi, di ba? And be filled with His abundant grace. Kasi tayo din naman ang mapupuno when we come to Him, when we enjoy God's presence. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, next. So, as our takeaway, may tanong po ulit ako. Iwanan ko po kayo ng katanungan sa gabing ito. Ano yung moment? Ayan, habang nakaupo kayo dyan, ano yung moment na na-enjoy mo between you and God? Ano yung mga bagay na habang nananalangin ka, habang inaawitan mo ang ating Panginoon, na habang binabasa mo yung kanyang salita, ano yung na-enjoy mo na moment? I believe, maraming enjoyable moments sa ating Panginoon. Alam ko, iniisip nyo na ngayon, Pagdating nyo po sa bahay, lista nyo po, Lord, ito yung mga nangyari habang minsan nagbabasa ako sa salita mo, ito yung sinabi mo. Habang naglalakad ako, Lord, ito yung sinabi mo sa akin. Habang inaawitan kita, Lord, I enjoy that moment kasi bigla ka na lang nangusap sa akin. Di po ba? So I want you to take down that one and cherish it. Kung paano din tinitreasure ng Lord yung each moment na binibigay natin sa Kanya, mga kapatid. Praise be to God. Sige po. Tayo pong lahat ay tumayo
Habang binubulay-bulay po natin, tayo po ay bumili sa piling ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, naririto kami. Patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy na ninanais ka, Panginoon, na ma-enjoy. And as well, Lord, ma-enjoy mo din ang aming presensya, Panginoon. Bagamat, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, may mga pagkukulang kami, Panginoon. Ngunit ikaw ang tapas na Diyos na patuloy kami iniimbita sa iyong presensya, sa iyong mga yakap, sa iyong yakap na napakalambing, sa iyong yakap na punong-puno ng pag-ibig, sa iyong yakap na kung saan kami ay nais mong punuin, Panginoon. Truly, Lord, na napakaganda, napakasarap sa iyong presensya. Hayaan mong patuloy namin itong maranasan, ma-enjoy at malakaran sa aming mga buhay, oh God. Na sa piling mo, patuloy ka naming maranasan ang mga amazing things, ang mga great things na nais mo pang gawin, na nais mo pang ipahayag sa amin, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa piling mo Hallelujah. Thank you, Jesus. ay may tunay na ligaya. Sa piling mo, galak sa puso ay nadarama. Yes, Lord. Sa piling mo ay may tunay na ligaya. Pagka sa piling mo, Sa piling mo, galak sa puso ay nadarama. Ayaw ko na mawalay pa, o Diyos, sa piling mo. Pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. sa piling mo, Sa piling mo ay may tunay na ligaya. sa piling mo, Panginoon. Sa piling mo May tunay na kagalakan. galak sa puso ay nadarama. Sa piling mo, Sa piling mo ay may tunay na ligaya. Oh, sa piling mo, galak sa puso ay nadarama. ayaw ko nang mawalay pa. Ayaw ko na mawalay pa, o Diyos, sa piling mo. Pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Ayaw ko nang mawalay pa. Ayaw ko na mawalay pa, o Diyos, sa piling mo. Pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Ayaw ko nang mawalay pa, o Diyos, sa piling
sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Ayaw ko na mawalay pa, O Diyos, sa piling mo, pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Pagkat sa piling mo, pag-ibig mo'y nadarama. Hallelujah, Lord. Ang pag-ibig mo'y nadarama namin sa iyong piling, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, ito ay bago, laging sariwa sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa magandang hinihain mo sa amin sa secret place na ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy kaming pumunta dyan. Hindi lamang kami ay may kabigatan, kundi, Lord, nais ka naming makasama, nais ka naming makapiling, nais naming makita ang iyong mukha, nais naming marinig ang iyong tinig, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na makasanayan namin to sa aming buhay, sa bawat oras, sa bawat minuto, ano man ang aming ginagawa, Panginoon, patuloy kang mapapurihan, patuloy kang hanapin, Panginoon, ng aming kapuso't kalooban. Salamat, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Paalalahanan mo kami, Panginoon, upang bumalik sa iyong piling, maging atom sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong gawaing ito, sa gabing ito, Panginoon, O God. Ikaw lamang po nais namin itaas sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God.